the best. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Time check. It's 10 o'clock. 10 o'clock na. Gawing habit ang pakinggan at panoorin ang Health Habit sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Para sa mga mommies na naghahanda na para sa kanilang panganganak, naiintindihan namin na you want the best for your babies. Kaya dapat alam nyo na mayroong PhilHealth na sasalo sa inyo. Mayroong iba't ibang packages ang PhilHealth para sa inyo. Unang-una na riyan ang normal spontaneous delivery package. Mula sa dating 5,000 pesos, 9,750 pesos na ang halaga na nakalaan para sa hospital facilities, habang mayroon namang 12,675 pesos para sa non-hospital facilities na dating 6,000 pesos. 12,675 pesos naman ang hospital facilities ng maternity care package at 15,600 pesos para sa non-hospital facilities. Pareho itong tumaas mula sa dating 6,500 pesos at 8,000 pesos. Para naman sa mga mommies na mag-undergo sa cesarean delivery, covered din ito ng PhilHealth sa halagang 37,050 pesos na higit na mas mataas mula sa dating 19,000 pesos. Kaya mommies, worry no more dahil mayroong special packages ang PhilHealth para sa safety nyo at ng inyong babies. Sa Universal Healthcare, bawat Pilipino ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Kaya naman, laging tandaan na sa PhilHealth, siguradong may peace of mind ka. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ang PhilHealth ay kaisa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hangaring maging malusog ang lahat ng Pilipino. Kaya aming pangako sa lahat ng miyembro, tuloy-tuloy ang serbisyo, papalawigin pa natin ang inyong benepisyo. Ako po si Dr. Edwin Mercado, Pangulo at punong tagapagpatupad ng PhilHealth. Ang PhilHealth ay bukas 24 hours, 365 days in a year, pati na sa weekends at holidays. Maaari kang tumawag sa kanilang hotline sa mga sumusunod na numero. Para sa kanilang landline, 02-8662-2588. Ang kanila namang cellphone numbers 0998-857-2957, 0968-865-4670 o pwede rin naman sa 0917-127-5987 o di naman kaya sa 0917-110-9812. Kung gusto mong mag-request ng callback, mag-text lang ng PHI callback, space, mobile number na tatawagan, space, detalye ng inyong concern at isend sa mga cellphone numbers na nabanggit. Pwede ring magpunta sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at i-click ang click to call icon para makausap ang isang PhilHealth representative. Nandito lang ang PhilHealth para tulungan ka sa anumang oras. Till the next 10 o'clock, make it a habit, makinig, manood at follow na sa Health Habit. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Ang susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Oras natin sa oras na ito? Parang maling Tagalog Oras natin sa buong Pilipinas, 6 na minuto, makaraan ng alas 10 na ang morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines.
Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pag yung may international name na hagupit, posibleng pumasok na ng bansa ngayong linggo. Ilang bahagi ng bansa posibleng mahagip. Ronda Pilipinas. ASEAN maglalabas na ng joint statement sa krisis sa Middle East. Ronda Pilipinas. Yun yata talagang inaabangan yung statement ng ASEAN dahil sa nangyayari doon. Pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa posible pang maramdaman sa mga susunod na buwan ayon po sa isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Sigalot sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz hindi pa rin humuhupa. Ronda Pilipinas. NU Lady Bulldogs hahabol sa Game 2 kontra Lady Spikers sa UAAP Women's Volleyball Finals. Ronda Pilipinas. Bini gustong gawing tourism ambassador ni Senator Bam Aquino. Ronda Pilipinas. Agresibong pagmamaneho sa kalsada, bawal po yan. Alamin ang kaparusahan sa NBI, nako bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo bang mas nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng yung mga untuking dyan pagkatapos ng isang power nap? Ronda Pilipinas. Supreme Court inatasan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa mandatory drug test. Alamin natin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Anteno Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Wow! Friday na Friday! Magandang umaga sa inyo mga kilalang kaibigan. Ito po ang Senior Moments. Tama na, Daryl! Hindi, kanina sa Pinoy Gising, nagpasalamat ka, di ba? Nagpasalamat na. Hoy, ako din magpapasalamat. Of course. Ako salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga naging part ng Ronda Pilipinas. Thank you very much. Yung mga naging guest natin na kinulit natin mula umaga. Tama. Or gabi pa lang kinukulit na natin. Maraming salamat. Uy, paring winner, nangangamoy munggo. Friday. Friday ngayon. Amoy lang. Ako po ay humihingi ng kaunting panahon ninyo dahil ako po ay inatasan ko po ang aking sarili. Ayan. Parang parang Johnny Bañez, with your indulgence. With your indulgence. With your indulgence. Yan, Meron ho akong isang kaunting mensahe at ako po'y nagdesisyon na isulat ito para buo yung thought at wala akong masyadong makalimutan. So in between, ako po'y mag-i-insert din pero mas gusto ko sana na nakasulat ang aking sasabihin. So is this your personal and collective privilege, Mr. Chairman? Yes, Okay, Your Honor. Okay, the chairman from Dagupan may proceed. Ayan. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Privilege speech.
Eto, sasagutin ko lang ho dahil kagabi pa ho maraming nagte-text sa akin at may lumabas ho na isang istorya online na marami hong nagpahayag ng kanilang concern, lalong-lalo na po yung aking mga kaibigan. Sila po yung mga nagmensahe sa akin at ako po'y kinukumusta kung ano po ang nangyari sa akin. Eto sana, itong bahaging ito ay masagot sana ang lahat ng inyong mga katanungan sa akin. Okay, eto po. Ako po'y personal na isinulat ko po ito para po hindi ako medyo kakawing-kawing na mga thoughts. Okay? Uumpisahan ko po yung aking salita o aking mensahe sa pamamagitan ng I was not asked to leave. Again, I was not asked to leave. Hindi po ganun ang Aliw Broadcasting Corporation. Desente and maayos ang kumpanya ng Aliw Broadcasting Corporation. Nililinaw ko po, hindi po ako aalis ng Aliw Broadcasting Corporation. I'm still with the company. Kung may pagbabago man sa mapapakinggan po ninyo o mapapanood po ninyo, ang lahat pong yan ay dahil kayo po, our dear listeners and viewers, ang lagi naming isinasa isip at isinasa puso. Linawin ko din po ang tungkol sa issue tungkol kay Mr. Joel Gorospe. Si Joel Gorospe po ay aking kababayan sa Pangasinan. Si Mr. Gorospe po ay ang bagong station manager ng DWIZ at hindi po niya ako pinalitan. Ang aking katungkulan po sa Aliw Broadcasting Corporation ay ang pagiging Vice President for Business Development at hindi po ang pagiging station manager ng DWIZ. Magkaiba po ang dalawang trabaho na yan. At for the longest time, wala hong station manager ang DWIZ. Meron po kaming magagaling na news directors. Okay? Sa katauhan po ni Ate Juday at saka ni Kuyang Drew. Sila po ang maayos, magagaling, masisipag na mga namumuno ng aming news department sa DWIZ News. Hindi lang po ito pang Metro Mega Manila kundi nationwide po. Kasama po ng mga dating DWIZ News FM regional stations. Magkaiba. Kung bibigyan po namin ng pagkakataon itong si Mr. Gorospe na gawin ang kanyang naiisip dahil yan po ay bahagi ng kanyang trabaho. Binibigyan po namin siya ng leeway. Hindi ho namin siya ikinukulong kung ano ang gusto naming mangyari, kung ano yung aming plano. Hindi po. Binibigyan po ng Aliw Broadcasting Corporation kung sino man ang mga bagong mga opisyal ng kumpanyang ito. Binibigyan po namin siya ng leeway para gawin ang kanyang plano na ito naman po ay napag-usapan. Dahil po sa issue na lumabas po na iyan, may mga kaibigan po tayo sa ibang networks na kinausap po ako at nakipag-usap naman po ako. Siyempre, mga kaibigan po naman po yan. Meron nga rin ho sa gobyerno. Sinungaling po ako kung sasabihin ko po sa inyo na walang napag-usapan na imbitasyon na paglipat. Ulitin ko, ako po'y magsisinungaling sa inyo kung sasabihin ko po sa inyo na wala hong napag-usapan na paglipat. Meron pong napag-usapan. Aaminin ko po sa inyo. Pero ang lahat pong ito ay kwentuhan lang. As I've mentioned, sila po ay mga kaibigan ko. Wala ho itong finality. Wala pong mangyayaring lipatan. Huwag po kayong mag-alala dahil sa pamamagitan po ng isang podcast o isang vlog, ikukwento ko po ng buong buo ang lahat ng aking mga experiences. Okay? Asahan nyo pong lalabas ang lahat ng mga kwento ko at mga experiences ko sa pamamagitan ng isang vlog o isang, ano ba kung tawagin yun? Podcast, no? Podcast, yeah. Podcast. Ikukwento ko po sa inyong lahat. Pero for now, I was not asked to leave. Hindi po ako pinapaalis o pinalalayas ng DWIZ or Aliw Broadcasting Corporation. Hindi po nila gawi yun. At hindi po namin ugali ang ganun. Okay. Lahat po ay nadadaan sa maayos, tahimik at matalinong usapan. Again, ako po si Dennis Antenor Jr. Nagpapasalamat
at nangangako na magbabalita ng tama, maglilingkod ng tama. Maraming salamat po. Again, sa lahat ng mga nakasama po ng Ronda Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Mega Manila, kundi sa buong Pilipinas at buong mundo. Maraming salamat sa lahat ng mga naging guest, sa lahat ng mga naging staff dito na tinutulungan tayo, social media, sa TV at dito sa newsroom. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan yan. Sa totoo lang, kahit saan ako magpunta. Ayos na. Okay, your time is up. Magbalita ka na. Magandang araw po sa inyong lahat. Live na tayo sa DWIZ News at live din po tayo sa Radyo Ronda, and of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis at si Daryl. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, makakaranas ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw, Mayo 8, bunsod ng umiiril na easterlies mula sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ang easterlies ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog. Dapat ikaw magbasa nito. Hindi ko alam, ba't nandun yun? Pagkidlat sa mga lugar gaya ng Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan. Sa Metro Manila, ano magiging weather natin mamaya? Ibibigay natin yung trabahong na yan kay Daryl maya-maya ng konti dahil yan ay bahagi ng kanyang trabaho ang magbigay sa atin ng weather. Maya-maya ng konti, malalaman niyo po yung ibang detalye dito po ang sa weather natin sa Metro Mega Manila. Ronda Pilipinas. Samantala, maglalabas ng joint statement ang ASEAN kaugnay sa magiging tugon sa rehiyon sa lumalalang krisis sa gitnang silangan. Sa gitna na rin ng pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit. Tayo po ang host niyan. Alam ko yan, nasa Cebu yan. Di ba? Nandiyan ang mga opisyal. Ayon kay ASEAN spokesperson Dominic Imperial, kumpiyansa ang ASEAN na makakabuo ng deklarasyon na magsisilbing gabay sa pagtugon hindi lamang sa kasalukuyang krisis kundi maging sa posibleng suliranin sa hinaharap. Samantala, hindi naman kinumpirma ni Imperial kung gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang summit upang makakuha ng dagdag na fuel supply para sa bansa. Ngunit umaasa itong magkakaroon ng kapaki-pakinabang na resulta ang mga usapin sa summit. Ronda Pilipinas. Hoy, meron akong magandang balita para sa mga diesel. Sino mga diesel dito? Diesel. Di kami ni Winner. Ay, hindi kayo? Gasolina kami. Hindi, yung sa inyo kasi, increase. sa rollback ang mga Diesel. Ang diesel. Yes, malaki-laki 9 na. Oo, 9 to 11 pesos ang palitan. Oo, 9 pesos, 9 to 11 pesos. Pero ang mga gasolina, piso ba? Piso, 2 piso. 2 piso. Ang 1 to 3 pesos ang posibleng rollback tuloy hike. Oh, yan. Saan ang galing yung yan? Ang alam ko, galing sa Malacanang yan, di ba? Malacanang. Oh, yan po bahagi ng kanilang pagmomonitor at pagbibigay ng guide sa lahat ng mga gasoline stations, ha? Oh, mga gasoline stations. Sumunod kayo, ha? Yan, 9 pesos, ha? Magkano? 9 to 11? 9 to 11. 9 to 11 pesos, ha? Doon sa mga diesel. At doon sa mga gasolina naman, increase ng 1 to 3 pesos. 1 to 3. Pero tandaan nila, may trading day pa today. Oo. Kaya pero pagka range pa lang nag-announce yan. ng Friday yan, mostly na yan eh. Malamang sa parang malamang. final na yan Alamang sa alamang. Oo, final na yan. So, una na namin yung DOE. DOE na mag-announce 9 to 11 pesos ang diesel rollback at hike naman itong gasolina na 2 to 3 pesos, ano? Mga ganun. Oo, no? Kasi kung 1, hindi na nila dadaanan yung 1. Diretso na ng 2 yan hanggang 3. Kasi kadalasan 1 peso 90 centavos. Round up. Ayan. Okay, diretso tayo. Tanggap tayo ng isang report. Heart relic ni St. Carlo Acutis nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa Visayas Tour. Alamin natin ang report ng May Puso.
Talaga naman may puso sa lahat ng mga kababaihan. Patrol 24, Jun Samson. Kuyang Jun! Kuyang, may puso na, may pamilya pa. Yo! Ayun, nakatakdang na bumalik sa Pilipinas ang Pilgrim Relic ni St. Carlo Acutis para sa isasagawang Visayas Tour bago matapos ang taon. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, inaasahang darating sa bansa ang relic ni St. Acutis sa November. Sinabi ni Father Jerome Ponce, National Spiritual Director ng Friends of St. Carlo Acutis, Philippines, na nakikipag-ugnayan na ang organizer sa Archdiocese of Cebu at sa iba pang mga diocese sa Visayas para sa plano ng Visayas Leg ng International Pilgrimage. Ang naturang relic ay bahagi ng pericardium ni St. Acutis, isang membrane na bumabalot at nagpoprotekta sa puso ng tao na itinuturing na first-class relic for veneration. Unang dinala dito sa bansa ang relic ni St. Carlo Acutis noong November ng nakaraang taon para sa 18 araw na Luzon Tour. Samantala, pagkatapos ng Visayas ay inaasahang gaganapin naman sa Mindanao ang susunod na pilgrimage. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At alamin natin ang magiging weather at gano'ng parang nakalagay dun sa laptop ko kanina, mostly cloudy nakalagay. Mostly cloudy. Nakalagay yan. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari, ha? Okay, alamin natin ang magiging weather for today. Go na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At para sa ating weather, nandito si paring Daryl Justin. Ay, happy Friday po sa lagay ng ating panahon. Munggo. 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 Sana. Sa lagay ng ating panahon, binabantayan pa rin po ang tropical storm na may international name na hagupit dahil kaya po international name ay dahil nasa labas pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 1,640 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas ng hangin na aabot na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong aabot ng 90 kilometers per hour. Kikilos pa ang nasabing tropical storm pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Babalikan ko mamaya kung anong dapat natin asahan sa nasabing sama ng panahon na nasa labas pa ng PAR. Sa kasalukuyan, easterlies po ang nakakapekto sa ating bansa at sa mga nagtatanong doon sa LPA na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility kahapon, nalusaw na po ito ng tuluyan at puro mga cloud clusters na lang ang nararanasan na malaking bahagi ng Mindanao, kabilang ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan. Kaya posible pa rin po mga pag-ulan at mahihina mga pagkulog at pagkidlat sa mga nabanggit na lugar. Habang sa Metro Manila and the rest of the country, patuloy pa rin po ang partly cloudy to cloudy skies, fair and sunny weather conditions all throughout the day. Sa aasahan po nating magiging direksyon at impact o posibleng impact ng tropical storm na si Hagupit by Sunday morning or lunchtime, maaring pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility at bibigyan po ng local name na Bagyong Kaloy. Pero hindi po natin nakikita na ito'y tatama sa kalupaan ng ating bansa next week, bagkus mananatili lamang po ito sa eastern seaboards ng ating bansa at maaaring sa karagatan na po ito tuluyang malusaw, kaya hindi magkakaroon ng malawakang pag-ulan at malawakang pagbaha sa mga bayan. Yung effect, yung konting effect lang, wala? Wala. Malulusaw lang to sa may dagat. Doon na siya tatambay niya. Tambay lang siya sa may karagatan. So, hihina ito bilang tropical depression by Monday. Nasa natin by Tuesday evening or Wednesday, all throughout the day, yun na yung time na malulusaw ito bilang isang remnant na low pressure area. Patuloy pa rin po magiging maaliwalas at maganda ang panahon sa Metro Manila hanggang sa Sunday. Maglalaro ang temperatura sa 28 hanggang 37 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu naman, ganun din po, fair skies, sunny weather conditions up until Sunday, 27 to 34 degrees ang temperatura. At sa Metro Davao, asahan po dahil may mga cloud clusters, posible nga po ang mga pag-ulan, mga pagkulog at mga pagkidlat dyan po sa Metro Davao hanggang sa araw ng linggo. Meron talaga sila sa Davao, ano? Nakakatuwa sa kanila. Malamig at malamig at may konting ganda na simoy ng hangin. Nung nasa Davao ako napansin ko nga medyo cloudy. Yeah. Tapos yung, di ba, parang napapaligiran ng bundok.
Naman. Yung Doon sa hili. mga medyo mountainous Ah. areas, tuloy-tuloy yung ambon doon. Oo. Tapos may kasamang pagaspas ng malamig na simoy Oo. naman. Yun nga lang DWIZ News FM doon sa Davao hili rin siya, di ba? Talaga? Di Pataas ba din siya eh. nakapunta? Oo, pataas okay. din. Tapos napapaligiran ng maraming puno. Ay, nature pala Yeah. talaga. Mm. Saya, Tapos saya. pagka nagpo-programa siguro sila doon, makakarinig din sila. Pinoy! Ay, iba pala yan. Hindi yan. Di ba? Tapos na As yan. in live yun, ha? Live. Yun, live. Yung akin recorded. Tapos na. 26 to 34 degrees ang agwat ng temperatura over the weekend. Sa ating heat index forecast para sa araw na ito, nangunguna sa listahan ng Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius po ang kanilang heat index temperature today. Sumunod, 3 lugar ang nasa 44 degrees, kabilang ang Batak, Ilocos Norte. Ready mo ito? Dagupan, Pangasinan. Wow, 3. Bakit 3 yan? Kasi wala pa rin bangus niya eh. Malapit na. Ayan. Meron ako inutusan. Anong inutusan mo? Yung bangos. Pumunta dito? Oo. Katayin yung sarili niya. Yung 3 yun, di ba? Sa isang Okay. bote. Oh, yeah, tama, yung tama. 2 bangos. Oh. Okay eh. Okay, Okay yung na, 2. okay, nandun na, Yung nandun isa nag-aaral palang lumangoy. Grade. Oo. Anong grade? 2.2. Sa Boronga, Tugigaraw City din po pala, Tugigaraw. 44 degrees Celsius. 2 lugar naman sa top 6 natin ng 43 degrees. Yan po ay ang Borongan, Eastern Samar at ang Cuyo, Palawan. Habang sa heat index dito sa ating National Capital Region, asahan po sa Naiya, Pasay City ang 41 degrees Celsius na heat index. At sa paboritong, for the last time sa iyong paboritong garden. Hey, baby. Ay. 40 degrees Celsius po sa may Science Garden sa Quezon City. Ingat po sa mga kababayan natin, ha? Hinahon mo na dahil sa ating sunrise at sunset, tumilaok po ang manok. Kaninang alas 5:31 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Kasama ang yan naman yung pusa. At may thank you pang kasama yung pusa na 6:15 po mamayang gabi. Sa ngayon, thank you so much sa inyong lahat. Thank you! For the last time sa Ronda Pilipinas. Parang nakikipag-usap ka sa duwende. Nandiyan ka na ba? Thank you! Alis! Ako ang iyong konsensya! Sinasabi ko sa'yo! Konsensya. Ang mahiwaga! Yan na muna. For now, sa Ronda Pilipinas, for the last time, yan po ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas! Oy, mga kababayan, kung kailangan isugod sa emergency room, huwag mag-alala dahil may PhilHealth Outpatient Emergency Care Package. Kasama sa coverage ang emergency room facilities at serbisyo ng mga doktor, mga kailangang laboratory at diagnostics, mahalagang gamot at maging ang ambulance o patient transport vehicle. Ito ay maaaring ma-avail sa lahat ng accredited level 1, 2 at 3 hospitals. Ronda Pilipinas! Yan po ay galing sa PhilHealth. Yan. Thank you, PhilHealth. Oras po natin sa buong Pilipinas. Yon, alas 10:30 na ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. May mga pagkakataon na kinakailangang i-reformat ng isang laptop o PC lalo na kung napapansin mong bumabagal na ang performance nito. Ngunit sa oras na mag-reformat, bukod sa files ay mawawala rin ang mga app na naka-install dito. Kaya narito ang simpleng paraan para maibalik mo ang ginagamit mong apps ng mabilisan.
Una, isearch ang 99.com sa iyong browser. Ikalawa, iselect mula sa mga option ang nais mong i-download na application. Ikatlo, pagkatapos mag-select, pindutin ang Get Your 99 button. Maghintay ka lamang ng ilang minuto at isa-isa nang madadownload sa iyong device ang apps na pinili mo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera. At minsan, buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon, tanggap tayo ng isang report. PCSO nagkaloob ng medical equipment sa Barangay Kalusugan, Quezon City. Ang report mula kay Angelo Bainyo. Nagbigay ang Philippine Charity Shipsticks Office ng iba't ibang kagamitang medikal at charity ba sa Barangay Kalusugan, Quezon City sa isang turnover ceremony na ginanap sa Mandaluyong City. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang blood pressure apparatus, glucometers, nebulizers, wheelchairs, hygiene kits at charity ba na layong mapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pangkawang-gawa ng barangay para sa kanilang mga residente. Tinanggap ng mga opisyal ng barangay ang nasabing mga kagamitan bilang bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na patuloy na sumusuporta sa mga lokal na komunidad sa bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas! At ngayon, tanggap po tayo ng isang report. Malawakang pamamahagi ng ayuda sa mga TODA members sa ika-4 na distrito ng Laguna matagumpay na naisagawa. Alamin natin ang report ni Arman Cambe. Kuya Arman, go!
tagumpay na sa katuparan ng mga Municipal Social Welfare Development Officer sa ikapat na distrito ng Laguna ang maayos na pamimigay ng fuel subsidy allowance sa 10,000 TODA members ng naturang distrito bago ang nasabing distribution para masiguro ang ligtas at mapayapang pamamahagi ng nasabing tulong. Nagsagawa ng koordinasyon ang tanggapan ni Laguna 4th District Congressman Benji Agarao at Board Member Jam Agarao sa mga MSWDO ng mga lokal na pamahalaan sa ikapat na distrito ng Laguna para sa mas ikatatagumpay ng programa. Sa bawat pamimigay na nasabing ayuda, personal na nagtutungo sina Congressman Agarao at Board Member Jam Agarao para magsilbing inspirasyon sa mga tricycle drivers na patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan dito sa Laguna sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala sa ibang balita, korupsyon, delayed budget at digmaan sa Middle East ang mga tinukoy na ekonomistang si Profesor Astro Del Castillo na dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa noong first quarter. Bukod dito, bumaba rin niya ang public at private investments, maging ang household spending o paggastos ng publiko at paglago ng sektor ng agrikultura ayon po kay Prof. Castillo. Dahil dito, inaasahang mas babagal pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa mga susunod na buwan bunsod din ng inflation. Ipinaliwanag din ng ekonomista na kahit magkakasundo na ang Iran at US, maaari pa ring matagalan bago tuluyang manumbalik ang magandang takbo ng ekonomiya ngayong taon. We expect a slower growth, no? Especially considering that nakita mo yung inflation nung last month lang. No? Yes, hindi kasama yung sa first quarter kasi April na yon. Yun yung first month ng second quarter. 7.2% na, no? Inaasahan pa natin na posibleng medyo tumaas pa rin ng kaunti by the following month. So talaga may pressure sa ating ekonomiya. Samantala, nagbabala naman si Castillo laban sa posibleng pinsalang dala ng El Nino phenomenon sa agri-sector kasabay ng bayan sa gobyerno na dapat na itong tutukan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang epekto sa supply ng pagkain. So definitely a slowdown for 2026. Kaya kailangan talaga paghandaan nating mga kababayan at mag-double time ang ating gobyerno. Sana ibalik na nila yung regular working hours nila. Dahil mas kailangan na nila. At magplano na maayos. Mas madaming paraan para mas maging epektibo ang gobyerno habang nagtitipid naman ang ating resources sa iyan. Ibalik na daw yung regular working hours ng mga kawani ng gobyerno. Galing yan kay Prof. Astro. Yeah. Nakikinig ba kayo, DOE? Nakikinig ba kayo, DOE? Sabi ni Prof, ibalik na ang regular working hours para mas marami daw kayong mapagsilbihan. Hindi lang sa DOE, baka sa ibang government agencies na yung iba 2-day work week, 3-day work week, 4-day work week, baka mas kailangan ng paglilingkod ng ating mga kababayan. Lalo na pagka 8 hours a day, Monday to Friday. Okay? Yan po ang tinig ng ekonomistang si Professor Astro Del Castillo. Prof, nahanap ka sa DOE. Sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas. Samantala, makatitiyak ang publiko, lalo na mga botante na matutuloy ang 2028 elections. Tugon nito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na mauunsyami ang nasabing halalan. Bakit naman? Ipinunto ni Garcia, ni Chairman, na nakasaad naman sa konstitusyon ang pagsasagawa ng eleksyon kaya't walang dahilan para mabalam ito. Hindi po kami magkokomento sa statement po na ating puting Vice Presidente. Pero ito po yung garansya natin sa buong sambayanan. Sure po na meron tayong eleksyon sa 2028 sa Mayo sapagkat ito po yung nakalagay mismo sa ating saligang batas. At all cost si COMELEC ay kinakailangan mag-conduct ng halalan. Ang mga mamamayan ay dapat mag-expect na may halalan, pang Pangulo, pang Vice Presidente, Senador hanggang sa kahuli-hulihang konsehal sapagkat siyempre po yan ay nasa saligang batas. Sa katunayan niya ay puspusan ang kanilang preparasyon para sa 2028 polls kasabay ng paghahanda para sa unang BARM Parliamentary at Barangay at Sangguniang Kabataan elections.
Ang COMELEC po sa halip na 1 taon bago yung eleksyon ay naghahanda. Ngayon po ginawa naming 2 years ang paghahanda ng ating pong eleksyon. Ngayon nga po ay nagtadraft na kami ng mga tinatawag na terms of reference. Mga sa kahuli-ulihang part nitong taon na to, baka magpo-procurement na kami para sa ating mga makina, para sa mga gagamitin nating mga equipment at mga device sa darating na halalan ng 2028. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ! DWIZ! Ronda Pilipinas! Samantala, Supreme Court inatasan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa mandatory drug test. Alamin muna natin bago kayo maniwala kung fact or fake. Tila nasagot na ang hiling ng ilang netizen na sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa drug test dahil may kumakalat na video online na nagsasabing inaprubahan umano ng Korte Suprema ang mandatory drug test para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa Facts or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake. Ito ay fake. Ayon sa Korte Suprema, wala silang inilabas na desisyon, utos o anumang kautusan na nag-uutos sa Pangulo na sumailalim sa drug test. Wala ring opisyal na anunsyo o kumpirmasyon mula sa kahit anong lehitimong ahensya ng gobyerno tungkol dito. Ang kumakalat na video ay mula sa isang YouTube channel na gumagamit ng sensational title at maling impormasyon upang magmukhang totoo ang balita kahit walang ebidensya. Ang isyong ito ay nag-ugat sa isang petisyon na isinampa sa Korte Suprema na humihiling ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ngunit, hindi pa ito aprobado at hindi pa nagiging utos ng Korte. Kaya malinaw na walang mandatory drug test na ipinag-utos ng Korte Suprema. Kaya naman paalala lang, huwag agad maniwala sa viral videos. Mag-fact check muna bago mag-share. Para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake. Ronda Pilipinas! Samantala, totoo bang mas nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng isang tinatawag na, mga antukin, power nap? Alamin natin, let's prove it. Kapag nakaramdam tayo ng pagod sa school o trabaho, kadalasan ang unang solusyon ay magpahinga o umidlip sandali. Pero tanong, totoo nga bang nakaka-recharge ng energy at mas nagiging focus sa ginagawa pagkatapos ng power nap? Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Cleveland Clinic, ang power nap ay tumutulong para ma-refresh ang utak, tumaas ang alertness at madagdagan ang energy. Dagdag pa rito ayon sa Harvard Health Publishing, mas epektibo ang pag-idlip bandang 1:00 hanggang 3:00 ng hapon o 1 to 3 p.m. Dahil dito, natural na bumababa ang energy ng katawan at hindi mo kailangan ng mahabang tulog. 10 to 20 minutes nap lang ay sapat na para mapabuti ang focus at productivity, lalo na kung nasa tahimik at komportableng lugar ka. Sa madaling salita, ang power nap ay isang simpleng paraan para i-recharge ang utak, bumalik ang focus at dagdagan ng energy bago harapin ulit ang gawain. Kaya next time na mapagod ka, huwag lang mag-scroll. Umidlip ka muna. Ronda Pilipinas! O idlip-idlip muna sa mga inaantok-antok diyan dahil maganda yan sa ating katawan. Okay, teka muna. Alam nyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brand sa buong bansa? Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili, mga mister, mga misis, mga pamilya, lalong-lalo na yung mga handaan na mga malalaki. Dahil, bakit? Dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan po ninyo at makikita po ninyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa mga ibang brands na nasa market ngayon. Huwag magpapaloko ha sa murang LPG na may daya naman ng timbang. Dahil kahit 1 kilo lang, 1 kilo lang ang dayain, halos 100 pesos din ang mawawala sa inyo. Kaya kung gusto mong sigurado sa kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin mo
ito na ang kukunin ko, yan talaga ang kinukuha ko at kukunin nating lahat. Tandaan, para sigurado, Regasco. Sure at siguradong tatlong tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Number 1, gumamit ng mga tama at airtight containers. Ilagay ang mga nilutong pagkain sa airtight containers para hindi ito agad masira at manatiling fresh. Sa ganitong paraan, pwedeng ilagay sa freezer para tumagal ang buhay. Number 2, lagyan ng label at date ang mga leftovers. Lagyan ng pangalan ng containers para mas madali ring malaman kung alin ang dapat unahin bago masira. Number 3, i-organize ang space sa fridge. Mas madaling i-manage at mas madaling makita ang mga pagkain kung magkakabukod ng maayos ang bawat pagkain. Siguradong tatlong tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 12 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas! Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang Bolahan. Walang Bolahan. Walang Bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balitang impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isa pang report. Makabayan Block sa Kamara naghain ng resolusyon para kondenahin ang aktibidad sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at Amerika. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Naghain ng House Resolution 992 ang Makabayan Block para hikayatin ang buong miyembro ng Kamara na kondenahin ang pagpapaputok ng Tomahawk missile sa ilalim ng isinasagawang balikatan exercise sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at ng Amerika. Tinukoy sa resolusyon ang Tomahawk land attack missile na inilunsad nito lamang May 5, 2026 mula sa Tacloban Airport patungong Laur, Nueva Ecija na parehong civilian sites. Nakapaloob sa resolusyon na ang nabanggit na aktibidad ay paglabag sa soberanya ng bansa at nagdudulot ng matinding panganib sa mamamayan.
Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakaalarma at hindi may tuturing na routine exercise ang naturang aktibidad kundi live fire testing ng isang offensive weapon system sa ating lupain. Bunso dito ay iginiit ng Makabayan Black ang agarang withdrawal ng US missile systems at wakasan ang kaparehong live fire missile activities sa teritoryo ng bansa. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala para sa ating balitang sports, NU Lady Bulldogs hahabol sa Game 2 kontra Lady Spikers sa UAAP Women's Volleyball Finals. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Target ng National University Lady Bulldogs na makabawi sa Game 2 ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals laban sa De La Salle University. Natalo ang NU sa Game 1 matapos yumuko sa score na 23-25, 18-25 at 18-25 noong Miyerkules. Sa kabila nito, determinado pa rin ang defending champions na ipaglaban ang kanilang korona. Ayon kay rookie player Sam Cantada, hindi pa tapos ang laban at nakatuon na sila sa mahalagang Game 2. Patuloy na naghahanda ang Lady Bulldogs upang manatiling buhay ang kanilang hangaring makamit ang 3-peat championship. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Para sa ating balitang showbiz, Bini gustong gawing tourism ambassador ni Senator Bam Aquino. Sa bagay, nag-world tour yung mga yan, no? Alamin natin ang report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, pabor na pabor si Senator Bam Aquino na gawing tourism ambassador ng Pilipinas ang tinaguriang All Nations Girl Group na BINI. Ito'y matapos bigyan ng pagkilala ng Senado ang 8 miyembro ng BINI sa pamamagitan ng inihain ni Aquino na Resolution Number 370. Ang nasabing resolusyon ay ginawa ng Senador matapos ang makasaysayang performance ng BINI sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California noong nakaraang buwan ng Abril. Ang Coachella ang itinuturing na pinakamalaking music festival sa buong mundo. Sinabi pa ng Senador na hindi lamang ang BINI ang maaaring gawing tourism ambassador ng Pilipinas dahil marami umanong mga Pinoy artist na magagaling. Dapat umanong ang mga ito ang ilabas at ipakita sa buong mundo dahil ang mga ito ang best foot forward para makita ng buong mundo ang galing ng mga Pilipino. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Agresibong pagmamaneho sa kalsada. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Agresibong pagmamaneho sa kalsada? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, dumarami ang mga driver na tila nakakalimot sa disiplina sa manibela at sa halip ay mas pinipiling magmaneho ng padalos-dalos at agresibo. Pero alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 48 ng Republic Act No. 4136 o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, may tuturing na reckless driving ang anumang uri ng pagmamaneho na maaaring magdulot ng panganib sa mga tao. Ayon sa batas, ilan sa mga halimbawa ng reckless driving ay una, pagmamaneho ng sobrang bilis o overspeeding. Pangalawa, bigla ang pag-overtake sa kabilang linya. Pangatlo, pagmamaneho ng lasyeng o nasa ilalim ng impluensya ng droga. At pang-apat, paglabag sa batas trapiko. Ang sinumang lumabag ay maaaring
magmulta ng mula 2,000 piso hanggang 10,000 piso, suspensyon ng driver's license, pagbawi sa lisensya o makasuhan kung may na-injure o namatay sa aksidente. Kaya sa mga motorista, may kalakip na responsibilidad ang pagmamaneho. Huwag puro papogi sa kalsada para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagbabala ang Iran laban sa umano'y paglabag ng Estados Unidos sa umiiral na ceasefire matapos umanong magsagawa ng panibagong pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, Katama Al-Anbiya Central Headquarters, pinuntirya ng Estados Unidos ang isang Iranian oil tanker na bumiyahe mula sa bahagi ng Jask patungong Strait of Hormuz at ang isa pang barko na papasok naman sa naturang daanan ng langis malapit sa pantalan ng Fujairah sa United Arab Emirates. Bukod dito, inakusahan din ng Iran ang Amerika at ilang bansang kaalyado nito sa rehiyon na nagsagawa umano ng airstrike sa mga sibilyang lugar sa Bandar Kamir, Sirik at Keshim Island. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Estados Unidos kaugnay sa akusasyon ng Iran. Ronda Pilipinas! Ako, bago ako magpaalam, babasahin ko, pagbigyan nyo na ako, pagbabasahin ko lang po ito at gusto ko lang iparamdam sa inyo yung aking pasasalamat, of course. Grace led me here. I need to constantly remind myself that no matter how hard I worked for it, it was ultimately God who allowed me to achieve it. It's solely by His grace that I am here. It's His God's goodness. Goodness in. Yon. I cannot boast about myself because without God, I wouldn't be able to, of course, carry on. Ayan. Sana inayos, no? Sana inayos. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ang ating patama for the day, salamat sa alaala, hindi man tayo ang dulo o hindi man tayo ang dulo nito, naging bahagi ka ng paglakas ko. Yan. Maraming salamat Pilipinas at tabayanan na susunod ng programang Yes, Yoko Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.